Ang segment ng supercar ay pinangungunahan ng mga tatak Italia tulad ng Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo at Pagani Honda sa loob ng mga dekada. Ang ibang mga bansa na pagawaan ng kotse tulad ng US, Germany at Sweden ay nakagawa din ng ilang mga di malilimutang supercar. Ngunit ngayon naman, ang tamang oras upang ipakilala ang sariling atin, ang Aurelio, ang unang supercar na gawa ng Pilipino. Handa ka na bang malaman kung paano ginawa ang mga supercar na ito? Alamin natin ang historya ng kauna-unahang supercar na gawang Pinoy. Sino nga ba ang mga tao sa likod ng napakagandang supercar na ito? Sa likod ng kumpanya ay ang magkakapatid na sina Kevin, Brian Factor at Brendan Aurelio. Ang mas batang kapatid na si Kevin ang nagsasaliksik sa internal mechanics ng kotse, habang si Aurelio ay namamahala sa panloob at palabas na disenyo. Si Brian sa kabilang banda ay ang utak ng negosyo sa likod ng kumpanya na may karanasan sa mga proyekto, pamumuhunan at marketing. Sinabi ng tatlo na pareho silang mahilig sa mga kotse at nagpasya sila na lumika ng supercar na tinatawag na Aurelio upang higit na mapalakas ang lokal na pagmamanupaktura ng automotive sa Pilipinas. Ang Aurelio ay may dalawang engine na pagpipilian at hindi sila nakikipagkompetensya sa engine performance ng mga tradisyonal na supercar na gawa sa ibang bansa. Ang makina na ginamit ay ang Honda V16A VTEC na makikita sa lumang Honda Civic Si at ang 2.0-liter na Mitsubishi 4G63P turbocharged engine. Ang makina ng Mitsubishi ay naghahatid ng hanggang sa 457 horsepower para sa Aurelio na may kakayahang magpropel ng kotse sa pinakamabilis na maaaring umabot ng halos 290 km/h at maaaring magpatakbo ang kotse sa quarter mile sa loob ng 10 segundo. Ang kotse ay gawa sa parehong carbon fiber at fiberglass na nilagyan ng 18-inch rota na gulong at gumagamit ng VR4 sa harap at likuran na suspension. Parehong driver at pasahero ang pumapasok sa loob ng Aurelio sa pamamagitan ng scissors door at isang side pod cabin na gawa sa fiberglass reinforced plastic o FRP at mga sangkap na carbon fiber firewall. Ang apat na tao sa likod ng paggawa ng supercar na ito ay tinawag ang kumpanya na Factor Aurelio Automobile. Gayunpaman, ang kumpanya ay nag-aalok ng features at upholstery na maaaring ipasadya sa mga kagustuhan at pangangailangan ng mamimili o buyer. Hindi maipagkakaila na ang Aurelio ay may itsura at dating ng isang supercar. Ang panlabas na disenyo ng kotse ay mash-up ng ilan sa mga nangungunang pangalan sa segment ng kotse. Ang mga pintuan nito ay katulad ng sa McLaren P1. Ang harap na fascia at mga contour ay may pagkakahawig sa Ferrari 458 Italia at ang hulihan nito ay naging inspirasyon ng Lamborghini Aventador. Idagdag pa natin ang maliliwanag nitong kulay. Mayroon itong mababang slang ground clearance o lowered ang kotse at well-defined sharp edges at madali mong mapagkamalan na ang kotse na ito ay gawa sa Europa. Gayunpaman, ayon sa tagagawa nito na taga San Pedro, Laguna, halos 80% ng mga bahagi at sangkap ng kotse ay nagmula sa Pilipinas. Maliban sa mga gulong, transmission, ilang mga sangkap ng suspensyon, preno at ang makina, lahat ng bagay sa kotse na ito ay inisyu ng lokal. Magkano kaya ang presyo ng isang Aurelio? Sinabi ng tagagawa ng kotse na Factor Aurelio Automobile na maaari lamang itong makagawa ng 6 hanggang 10 unit sa isang taon batay sa manpower as of 2015. Sa kasalukuyan, ang Aurelio ay nagkakahalaga ng 1.6 milyon pesos
Parehong presyo bilang isang bagong tatak ng entry na antas ng Toyota 86. Ang mga sports car na malapit sa presyo ng Aurelio ay ang Subaru BRZ 2.0-liter RWD manual transmission na may presyo na 1.9 million pesos at ang sport compact hybrid electric automobile na Honda CRC standard manual transmission na may halagang 1.39 million pesos. Ang Aurelio ay nasa senate ng katalinuhan ng mga automotive ng Pilipinas. Bagaman marami ang maaaring pumuna dito at sinabing may milya itong pupuntahan upang matugma ang epekto sa mga supercar ng Europa, Hapon at Amerikano, ang mga Pilipino ay gumawa ng naturang kotse para maipagmalaki sa ibang bansa at para maipagmalaki ang ating nasyon. Ito ay maaaring simula ng isang revolusyon sa industriya ng lokal na kotse. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makabili ng naturang kotse, bibili ka ba dahil ito ay gawang Pinoy o mas pipiliin mo ang mga kotse na gawa ng mga dayuhan? Magbigay na iyong pahayag sa comment section ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out.